Nasa linya natin Senator Risa Ontiveros. Senador, okay na ba? Good Senador, morning po, magandang Senator. umaga. Yes. Opo. Yes. Good morning, Sir Joel. Good morning, Ma'am Weng. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ang paniwala ninyo, patay na ang impeachment. Tama ho ba, ma'am? Ay nako, alam nyo ba, pag in-archive, kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Ganun ba? Kailangan pa mag-majority vote. So, kaya mas maganda talaga, mas tama, yung kay Minority Leader Senator Tito Soto na motion to table yung naunang motion to dismiss. Ano po ang difference nun doon sa archive? Ang pagkakaiba po, Miss Weng, ay napakahirap ilabas sa archives. Kumbaga, sobra yon. Tama na sana yung motion to table kasi nga ibig sabihin, isa sa isang tabi muna, pero oras na matapos ang desisyon ng Korte Suprema sa motions for reconsideration, itutuloy na. Ganun lang. Yung ginawang pag-archive, naku, mataas po ang hurdle, mahirap ang gawaing paglabas sa archive dahil hindi simpleng ilalabas sa archive at itutuloy yung impeachment trial. Kailangan munang pagbotohan at makakuha na naman ng majority vote para lang ilabas sa archive. Ang sinasabi niyo ba, Senator, halimbawa, bumaliktad man ang Korte Suprema, para i-archive yung decision, kailangan mo na majority vote at doon sa boto nakita natin kagabi, baka imposibleng makuha yung majority vote para tanggalin sa archive. Diba? Ayun, okay. Ganun yung implikasyon nun. Sa halip na kung tinable na lamang, ayon sa motion ni Minority Leader Tito Soto, madaling pag magdesisyon man ng Korte Suprema na ituloy na yung impeachment trial, basta itutuloy na lang namin. Wala nang mahirap na botong kailangan gagawin. Okay. Ano na ang next move? Wala na tayong maasahan pa sa Senado maliban na nga lang doon sa halimbawa magbumaliktad ng Korte Suprema. But from here on, nasaan ang mamamayang Pilipino? Anong ine-expect na mamamayang Pilipino sa isyong ito, Senator Risa? Well, yan ang tanong ngayon at yan kasi ang nakasalalay kagabi. Hindi lang kaming mga senador o senator judges, yung mamamayan talaga na umaasa ng accountability sa aming mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga't may impeachment tayo sa konstitusyon para singilin yon sa pinakamataas na opisyal. So, anong maasahan namin sa usaping iyon? Well, sa pagpapatuloy ng aming legislative duties, susubukan pa rin namin bigyan ng linaw yung mga kaugnay na issue na nandun dapat sana sa didinigin na articles of impeachment, pero along with all our other legislative work. So yung mga kababayan nating nakatutok dito sa impeachment process, well, yung isang maliit na konsuelong kinukuha nila sa Supreme Court ruling ay sa Feb 6 daw ulit. Pwede silang mag-file o pwedeng mag-file ang mga representante sa House. So that's several months up the road. In the meantime, malabo kung ano ba yung mga ebidensya, ano ba yung mga testigo na nasa laman ng bawat articles of impeachment. Okay. Mahirap pa tayo makamove on kasi maraming nagsabi, move on na raw tayo, ma'am eh. Move on na tayo. Kaya ba natin mag-move on from after last night o matapos ang nangyari ko kagabi? Alam nyo, okay naman yung move on sa mental health ng individual. Pero minsan naaabuso yung panawagang move on na yan. Diba? Dapat hindi muna tayo mag-move on kung may mga importanteng issue na kailangan ma-resolve muna, na may mga leksyon tayong matututunan doon. At sa pagtuto natin, sisingilin yung accountability ng bawat isa sa atin. Totoo yan, whether sa ugnayan, o relasyon, totoo yan, whether sa ganitong pambansang usapin. Paano nga mag-move on ng mamamayan? Hindi nga nila alam, hindi alam ng senator judges, ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa bawat articles of impeachment. At kapag kasi nag-move on tayo na bulag or kalahating bulag, di ba malamang madadapa na naman tayo sa parehong mga bato. So, ang hirap sabihin nila na move on. Parang yung sinasabi ni Minority Leader kagabi na naging hilaw yung desisyon ng Korte
Suprema. Pag nag-move on tayo ngayon, na kalahati pa lang or less than half ang nakikita natin, hilaw na pag-move on yan. Ang totoong pag-move forward ay kung respetuhin natin yung prosesong iniutos ng konstitusyon na ang impeachment complaint na in-initiate ng House of Representatives ay dinigin namin at desisyonan bilang impeachment trial court. Yun yung nabitin, na udlot kagabi. Okay, pero dahil po hindi dismissed yung articles of impeachment, hindi nagkaroon ng acquittal sa Vice Presidente, the very same complaint pwedeng buhayin ng February 6. Well, malinaw naman kahit sa desisyon ng Korte Suprema na hindi pinapawalang sala ang Vice Presidente sa mga dun sa articles of impeachment. And whether it's the very same impeachment complaint na maaring ihain ulit ng civil society o ng mga representante sa Feb 6, hindi ko alam. But in the meantime, sayang, di ba, meron na tayong impeachment complaint na umabot na sa ganitong stage ng trial process. Pero sa halip na patuloy na dinigin or at the very least, i-table lang muna, di ba? I-table pansamantala, talagang in-archive at kailangang medyo hukayin ng puspusan through a majority vote para ilabas ulit yan at maaring dinigin kung mag-reverse ang Korte Suprema. Pero mataas ang kumpiyansa ninyo, ma'am, na i-reverse ng Korte Suprema ang kanilang sarili. Doon po sa mga binanggit. May dalawang kaso kayong binanggit, no? Na nagkaroon ng reversal. Nagkaroon ng reversal, tama ho ba? Opo. Ang naging tanong kasi ay posible ba? Talaga bang aasahan pa ba natin na sa isang unanimous decision magre-reverse ang Korte Suprema? And the point of the example is nangyari na. So, posible. At kaya on this morning, hindi ko rin masabi kung confident ba ako or hindi na magre-reverse ang Korte Suprema kasi hindi naman namin mabasa ang isip nila at hindi namin dapat pangunahan. Yun na nga yung punto nung motion ni Minority Leader Tito Sotto. I-table muna natin kasi nga po may tumatakbo pang motions for reconsideration. Binigyan na nga ng Korte Suprema si VP Duterte ng 10 araw para sumagot. So kung binigyan nila siya ng panahon magkomento, bakit sabi pa nga ni Maynoo mula sa simula, ba't kayo nagmamadali? Hintayin natin para kumpletos, rekados ang hawak nating impormasyon para makapagdesisyon tungkol sa trial. Hintayin muna natin. Yan ang nangyari. Ang naging punot dulo dito, Senator Riza, ay yung naging proseso sa House of Representatives, hindi po ba? Yun ang naging puna ng Korte Suprema, kaya daw unconstitutional. Anong leksyon ang natutunan natin dito? Kasi parang... At anong pwede nating maibahagi sa House para maging pulido naman? Hindi lang ito sa impeachment case sa Vice Presidente, Mama. Sa mga susunod pa, kung merong pag-impeachable official na harap sa ganitong proseso, ano ang leksyon na natutunan natin dito? Well, ang leksyon po dyan ay, at hindi ko kinoconcede na nagkamali ang House of Representatives kasi kahit dun sa Supreme Court decision, unfortunately, with all due respect, ang daming critical factual errors na sinisisi ang House sa ganito at sa ganyan, na pag binasa nyo naman po yung records of the proceedings of the sessions of the House of Representatives, pinabubulaanan yun. Halimbawa lang yung sinabing hindi daw pinagbotohan in plenary yung tinransmit na articles of impeachment sa amin sa Senado. Baliktad po ang nakalagay sa House records na naka-record dyan na sinertify ng kanilang Secretary General na ganyang karaming hundreds of reps na sumang-ayon dyan bago i-transmit sa amin. So, sabi nga namin paulit-ulit kagabi, kung mali yung facts na pinagbasihan ng desisyon, malamang mali din ang desisyon. At may importante pang input kahit mula sa inyo, sa mass media. Meron pong nagsabi, may anunsyo sila kahapon, na yung sinasite sa Supreme Court decision na report daw nila na hindi nga pinagbotohan, ay hindi po talaga inilathala yon. So, very, very alarming. And ilan lang yon sa mga critical
factual errors. So, but ang leksyon moving forward, basta dapat panghawakan naming bawat institusyon, House, of course, ang Supreme Court nandyan, pero lalo na, for me, kami sa Senado, dapat maging seloso talaga kami sa aming mga binigay na responsibilidad ng konstitusyon, lalo na itong sa aming solong responsibilidad na duminig at magdesisyon sa mga impeachment complaints. Parang yun ang yun ang inabandona namin kagabi. Yun ang inabandona ng Senado sa boto kagabi. Or dahil nagkaroon ng natural occurrence na parang nakapon yung kapangyarihan ng Senado na tapos try ng impeachment. Usually ang kumakapon ay tao, halimbawa sa isang kawawang hayo. Pero dito, kinapon ang sarili, dobling sakit naman yun. Diba? Mahirap kapunin ang sarili, ha? Hindi mo kaya yan, masakit. Mahirap, ma'am. Ayokong imagine. Masokista ang dating niya. So, from here, wala na tayong aasahan pa sa Senate. Kasi nakita natin, ito ba ay naging hati po ba ng Duterte administration ang boto kagabi? Dito na ba natin nakita yung sinasabing political parang exercise? Nakita ko na sa 2028 ito eh. Correct. Parang ito na ba yun, ma'am? Naging political exercise siya, not legalistic view, but nakita na natin na kahit hindi kayo impeachment court, naging political ang proseso. Well, sinasabi naman ng konstitusyon mismo na ang impeachment trial bukod sa sui generis, talagang natatangi siya, unique, nagpa-partake of ng political aspects. Pero sa broad at mataas na definition ng political na pag-exercise ng kapangyarihan ng Senado alang-alang sa mamamayan kung kanino galing yung kapangyarihang iminandato sa amin. So, ang sakit namang isipin na wala na kayong maaasahan sa Senado. Hindi naman ganon. Bagamat talagang malungkot ako sa desisyon, sa boto kagabi. Basta't magsusumika pa rin kami na itaguyod at singilin ang accountability sa lahat ng aming mga trabaho dito sa Senado. And in the meantime, hindi lang naman kami ang lumahok at kumilos. Andyan po yung ating mga kababayan sa civil society, pati sa private sector. I think batid nila yung bahagi ng ruling ng Korte Suprema na may February 6 pa daw kung kailan sila pwedeng mag-file ulit or mag-initiate ulit. So siguro nagpaplano din yung mga advocates for accountability kung ano yung susunod na hakbang. Pero wag niyo pong isipin na wala nang aasahan sa Senado. Magsusumika pa rin po kami mula sa loob para sa mga prinsipyong iyan ng accountability. Alright, Senadora, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat din.